Hirit na taas pasay sa LRT1, bubusisiin na. Mga pagdinig ukol dito, sinimulan na raw po. Ibabalita yan ni Eden Santos. Eden? Nagsimula na ang pagdinig sa fare hike petition na isinumite ng Light Rail Manila Corporation o LRMC sa Department of Transportation o DOTR. Yan ang kinumpirma ni DOTR Secretary Jaime Bautista. Paliwanag ni Bautista na ang operasyon ng LRT1 ay hawak ng LRMC at batay sa concession agreement na nilagdaan noong 2016 ay may karapatan ng private sector na magtaas ng pamasahe ng halos bawat 2 taon. Pero kahit anya inaprubahan ng LRT Board ang dagdag pasahe sa LRT1 noong 2024 ay kailangan pa rin itong dumaan sa pag-aproba ng Rail Regulatory Unit at ng DOTR. Kaninang umaga po ay nagkaroon ng unang hearing, no, ang Rail Regulatory Unit, no, para dinggin nga yung petisyon, no. Kasi po kailangan merong consultation yan no, bago natin payagan na mag-increase, no. And sa kasalukuyan to ay continuous yung consultation. Inaasahan na maglalabas ng desisyon ng DOTR-RRU sa hirit na fare hike ng LRMC pagkatapos ng 30 araw. Sa petisyon, hinihiling ng LRMC na dagdagan ng 7 pesos at 48 centavos ang pasahe ng bawat pasahero. Sakaling aprobahan ng petisyon ay tataas sa 60 pesos ang isang biyahe o end-to-end trip. Alam niyo po, itong LRT1, magbuhat nung nagkaroon ng concession agreement, meron na silang mga petition, no? 2018, 2020, 2022, and ngayon ng 2024, nag-file na rin sila ng increases, no? Unfortunately, yun pong petition nila noong 2018, 2020 at 2022 ay hindi po kaagad na-actionan ng gobyerno, no? It's only last year na nagkaroon sila ng first increase, no? And under the concession agreement po na dapat naman siguro ay i-respect ng gobyerno, dapat payagan din natin silang magkaroon ng increases dahil tumataas din naman ang kanilang cost of operations, no?